Towns halimaw pa rin sa playoffs. Los Angeles Lakers versus Minnesota Timberwolves. Game 3 preview and injury report. Kailangang makanakaw ang Lakers sa road. At Stephen Curry may mensahe kay Kuminga na posibleng papalit kay Jimmy Butler. Ito ang bersyon ni Karl Anthony Towns na matagal nang hinihintay ng Knicks ngayong postseason. Ang Towns na kumukuha ng mas malalim na pwesto sa ilalim para makatanggap ng bola at agad itong sinasamantala. Kapag nakuha niya ang bola sa mas malayo, agad siyang gumagalaw papuntang rim na may agresibong intensyon. Maganda ang naging balik niya, sabi ni Knicks coach Tom Thibodeau. Ayon sa ulat ng Associated Press, kaugnay sa hindi magandang laro ni Towns sa Game 2. Maraming paraan siyang pwedeng makascore at ginamit niya ang versatility niya bilang kalakasan. Ito rin ang bersyon ng Clutch Player of the Year na si Jalen Brunson. Nagbuhos ng 12 sa kanyang 30 puntos sa fourth quarter at siniguradong hindi matatalo ng Knicks ang kanilang double-digit na lead. Dahil dito nakuha ng New York ang panalo sa Detroit Pistons at muling nabawi ang home court advantage. Mas maganda ang naging simula natin sa laro, sabi ni Thibodeau, at gumawa tayo ng tamang play sa mga huling minuto. Bigyan din ng kredito ang Pistons, yung isang young team na kulang pa sa playoff experience ngunit hindi sumusuko. Tuwing umaarangkada ang Knicks, agad silang sinasagot ng Detroit. Malaking tulong sa Pistons ang kanilang bench na halos nagdomina kontra sa bench ng Knicks. Sina Cade Cunningham at Tim Hardaway Jr. ay kapwa may 24 na puntos para sa Detroit at may dagdag na 11 assists si Cunningham. Si Dennis Schroeder naman ay nagambag ng 18 puntos mula sa bench. Pero gaya ng nakasanayan ngayong season, patuloy na umaasa si Coach Tom Thibodeau sa kanyang mga pangunahing player para magdala ng tagumpay. Pinili niyang magtiwala sa starters at tulad ng inaasahan, 4 sa kanila sina Jalen Brunson, Karl Anthony Towns, OG Anunoby at Mikal Bridges. Ang lahat ay umiskor ng hindi bababa sa 20 puntos. Ang bawat isa sa kanila ay may malaking papel sa parehong opensa at depensa, kaya naman patuloy silang nagsisilbing haligi ng team sa mga mahihirap na laro tulad ng mga playoff. Leading na muli ang New York sa series pero malinaw na hindi basta-basta bibigay ang Detroit, mukhang hahaba pa ang seryeng ito. Sa kabilang balita naman, maghaharap bukas ang Minnesota Timberwolves at ang Los Angeles Lakers para sa Game 3 ng kanilang first round Western Conference Series. Matapos ang nakakabigong pagkatalo sa Game 1, bumawi ang Lakers sa Game 2 sa pamamagitan ng isang matibay na panalo na pinangunahan ng matinding depensa at malalakas na laro mula sa kanilang mga stars. Pinangunahan ni Luka Doncic ang team na may 31 puntos, 12 rebounds at 9 assists habang si LeBron James ay nagdagdag ng 21 puntos, 11 rebounds at 7 assists. Sa kabuuan, nanatiling medyo mahina ang opensa ng Lakers na may 45% lamang sa field at 21% mula sa 3-point range. Ngunit nabawi nila ito sa pamamagitan ng perpektong free throw line. Nahihirapan talaga ang Lakers sa mga laro sa labas ng kanilang home court ngayong season at hindi naging maganda ang kanilang resulta sa mga laban kontra Minnesota sa regular season kung saan sila ay natalo sa parehong pagkakataon. Ang mga pagkatalong ito ay nagbibigay ng dagdag na kumpiyansa sa Timberwolves lalo na ngayon na sila ang may hawak ng home court advantage sa seryeng ito. Dahil dito, mas nagiging mahirap para sa Lakers ang kanilang daan patungong second round at ayon sa DraftKings, mas mababa na ngayon ang tsansa nilang umusad sa susunod na yugto ng playoffs. Matapos ang isang dominanteng panalo sa Game 1, kapansin-pansing bumaba ang kalidad ng opensa ng Timberwolves sa ikalawang laban. Kung sa unang laro ay halos lahat ng shot nila ay pumapasok at tila nasa ritmo ang buong team, sa pangalawang laro ay tila nawalan sila ng kumpiyansa at nahirapang makahanap ng magandang attempts. Hindi na rin naging kasing epektibo ang kanilang outside shooting at maraming pagkakataon na nagminti sila kahit sa malalapit na distansya. Ang malaking pagkakaiba sa shooting performance ay naging isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit hindi nila nakuha ang panalo sa Game 2. Si Julius Randle ay may 27 puntos sa panalo habang si Anthony Edwards ay may 25 puntos sa pagkatalo. Si Jaden McDaniels na nanguna sa Game 1 na may 25 puntos at 9 na rebounds, nag-shoot lamang ng 3 sa 11 at may 8 puntos sa Game 2. Ang bench ng Timberwolves na naging malaking bahagi ng tagumpay sa unang laban ay halos hindi naramdaman noong Miyerkules at umaasa silang makabawi sa kanilang home court bukas.
Ngayong nasa target center ang action, mas malaki ang kumpiyansa ng Minnesota dahil sa suporta ng kanilang home crowd. Kilala silang mas matatag kapag nasa sariling court kaya't inaasahang magiging hamon ito para sa Lakers. Ayon sa DraftKings, bahagyang pumapabor sa Timberwolves ang tsansa sa seryeng ito, lalo na't hawak nila ang home court advantage. Sa dalawang susunod na laro na gaganapin sa Minnesota, inaasahan kong maghahati ng tagumpay ang dalawang team. Malamang na paborito ang Minnesota sa parehong laro. Hindi pa na ipapakita ni LeBron James ang kanyang pinakamagandang laro sa seryeng ito, ngunit malinaw na nandoon pa rin ang kanyang kakayahan na gumawa ng malaking epekto kapag kinakailangan. Samantala, patuloy na pinatutunayan ni Luka Doncic na kaya niyang pasanin ang team at pamunuan sa mga crucial na sandali. Bagamat may kalamangan ang Minnesota dahil sa kanilang home court advantage, hindi ito nangangahulugang madaling matatalo ang Lakers. Nakikita ko pa rin ang potensyal nila na makuha ang panalo at gulatin ng Timberwolves sa susunod na laban. Ano sa tingin nyo mga kaibigan? Sa huling balita, isang napakasamang Game 2 ang naranasan ng Golden State Warriors nitong Huwebes sa kanilang first round series laban sa Houston Rockets. Natay ngayon ang serye habang lilipat ito sa The Bay para sa Game 3 ngayong linggo. Bagamat natalo ang Warriors, mas malaking usapin ang kalagayan ng superstar forward ng Golden State na si Jimmy Butler. Umalis si Butler sa laro bandang huli ng unang quarter matapos siyang bumagsak ng matindi habang kumukuha ng rebound. Hindi na siya nakabalik sa laro dahil sa tinamong pelvic contusion. Isa itong malaking dagok para sa Warriors dahil malaki ang naiaambag ni Butler simula nang makuha siya mula sa Miami Heat sa trade deadline. Sa pagkawala ni Butler, napilitan si head coach Steve Kerr na ipasok si Jonathan Kuminga bilang pamalit. Si Kuminga ay gumawa ng kanyang playoff debut sa larong ito. Matatanda ang ibinbench siya ni Kerr sa tatlong nakaraang laro ng Warriors, ngunit binigyan siya ng pagkakataon na muling mapatunayan ang sarili nitong Huwebes. Pagkatapos ng laro, nagbigay ng mensahe si Stephen Curry kay Kuminga matapos itong pumalit kay Butler dahil sa injury. Ang hamon sa kanya ay palaging makita ang buong larawan, maunawaan ang intensity ng laro at mapunta sa tamang pwesto sa depensa. At kapag may pagkakataon siya sa opensa, kailangan niyang samantalahin iyon, ani ni Curry tungkol kay Kuminga. Tama si Curry dahil minsan ay nahihirapan si Kuminga sa parehong opensa at depensa na naging dahilan din kung bakit siya binangko ni Kerr noon. Gayunpaman, maaaring tumaas ang papel ni Kuminga kung sakaling hindi makalaro si Butler sa mga susunod na laro. Maganda ang ipinakita niya sa Game 2 kung saan nagtala siya ng 11 punto, 3 rebound at 2 assist sa loob ng 26 na minuto. Pero posible rin na bumalik siya sa bench kung makakabalik si Butler sa Game 3 ngayong linggo, na sa ngayon ay hindi pa tiyak dahil wala pang inilalabas na update ang Warriors tungkol sa kondisyon ng kanilang star. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan?